Mapagpalang gabi mga ka-asenso. Ngayon po pagkatapos ng isang malakas na ulan at isang malalim na baha ay nagmo-monitor po tayo ng ating mga alagang baboy. Ito po ang aming mga alagang baboy ay tulog po ngayon. Dalawa pa lang yung solar na nakakabit rito. Yung isa ay nasa ibaba. Ayan, makikita po ninyo yung maliwanag dyan sa ibaba. Ayun, maliwanag doon. Ayun, maliwanag doon sa ibaba na yon. So dito, ayan. Solar din po yan. Mayroon pong dalawang babae dyan na baboy din at soon to be na maging breeder. At ito po yung nag-standing heat kanina. Hindi po ito na sumpitan or na AI dahil nga po malalim ang tubig. Hindi po makakuha ng similya. Ito po ang aming mga inahin na soon na pong mga anak. At ito po ang sinisilip-silip ko dahil nasa 111 days na po ito. 111 days na. Ayan, ganoon na po kalaki ang aming inahin. Halos hindi na magkasya dito sa farrowing pen. Ayan po, nakakalendar po yan kung kailan binasampahan, gaano karami ang feeds na kainin niya para kahit sino po ang available na magpakain sa amin dito, kung may lakad po ang isa, ay hindi po malilito sa pagkain ng baboy. Pang pinobre na aming monitoring dito. Ayan, bawat pen may kalendar kung kailan pinanganak. Ito po, soon to be na maging saw din po namin ito. Hopefully na maganda po ang paglaki nito. At yan, medyo maamo na po sa amin at sinasanay namin na hinihimas-himas. Ito, F1 ng large white. Nasa 11 months pa lang po ito. At buntis na rin po ito ng 3 months. Update lang po ito. Madaling araw po ngayon. Nasa alas 12 ng madaling araw. Hindi tayo makatulog dahil nga kanina sobrang lakas ng ulan. At ngayon ay chinek ko ang ilog dahil malalim ang tubig kanina. At thanks God dahil dininig niya ang aking dalangin na tama na yung ulan. Dahil sapat na po ang ulan na yon para madiligan naman ang tanim na mga tiyuhin ko na mga mais at mani. Sa loob ng 2 years, according po sa aking tiyahin at tiyuhin, ngayon lang din ulit bumaha ng ganong kalalim na lagpas tao ang lalim ng tubig. Dahil nga sa 2 taon na magkasunod ay nagka-El Nino, kahit nga doon po sa mga alagang kambing namin ay wala po talagang damo. Pero ngayon medyo nakakatuwa dahil sigurado na magkakaroon ng mga bagong sibol ang mga damo roon. At possible na bukas 112, 113 dahil ito po ay pang 4th parity na, possible na dito po ako matutulog. At kung if ever man, kasama ko yung tiyahin at tiyuhin ko dahil hindi naman sila pumapayag na ako lang mag-isa ang natutulog dito. Hanggang dito na lang mga ka-asenso dahil itong ano namin, ang aming piglets na soon to be saw ay hindi nakakatulog. Hindi namin nilinis ang kanyang pen dahil nga po sa lakas ng ulan kaya na malamig. Ayun na, saya tulog na, uwi na ako, alas 12 na. Alas 12 na ng madaling araw. Sleep na ikaw. Ang dumi ng katawan mo, ha? Amoy pupo. Ganun talaga. Tulog na. Gustong-gusto nito magpapahimas, mga ka-asenso. Sige na ito, himas-himasin kita. Ikaw, ang pangalan mo, simula ngayon, ay Palong. Yan po ay land race. 3-way cruises na po ito. Land race, large white, at pit train, pero pinili namin yung walang batik na kulay itim para land race ang nananalaytay na dugo sa kanyang katawan. Dahil bagsak ang tenga nito, maaaring land race ito. Dik. Ha? Tulog na. Akyat na, uwi na ako ha. Tulog na ikaw, bye-bye na. Bye-bye. Tulog na. Punta doon sa tuyo. Huwag dyan. Yan. Higa na. Mabait yan eh. Higa na. Nakikinig yan eh. Sleep na. Halika. Hawakan kita. Hey boy. Halika. Puwap ang katawan. Sila, kamot. Halika dito. Higa rin. Kamot-kamotin kita. Hindi makatulog. Isturbo kita. Yan na. Higa na. Medyo maamo na po yan mga ka-asenso. Ayan, hanggang dito na lang po at tayo ay matulog na rin. At na-check naman na natin yung ating mga alaga na maayos naman sila. At yung aming 11 days na saw ay tahimik naman na.
Good night mga ka-asenso.